Wala na. Hulog, Mike. Mike na hulog. Ayan. So, ngayong araw ay natapos na ang preliminary investigation na isinagawa dito sa Office of the Prosecutor dito sa Makati City para ito sa kasong ipinila ng PNP na rape with homicide. At pagkatapos ng kanilang investigasyon at presentasyon ay nagpadlabas na rin ng opisyal na schedule ngayon ang Office of the Prosecutor na magre-reset ulit ng preliminary investigation na itatakda yan sa January 27, actually 2021 yan, ganap na alas 9 ng umaga. Ito ay dahil sa habang hinihintay pa ng PNP yung supplemental na mga documents tulad ng DNA analysis, toxicology, chemical analysis, histopath, examination and laboratory resource from Makati Medical Center. So hanggang ngayon, kasi nga may ginagawa pa silang investigation ang PNP, ay hindi pa ito naipresenta dito mismo sa prosecutor office. Kaya naman na-move ngayon ang kanilang preliminary investigation sa January 27, 2020. At kanina dumating nga dito ang 7 mula sa 11 na mga respondents dito sa prelim na ito. At kasama din ang mga kinatawan ng Philippine National Police at kanilang mga counsel bilang sila yung complainant. Saan magpapakain? Diyan lang kabila. Dami tapos dami dito. Sir, hi ma'am. Kumusta po? Opo. Kasi di ba, wait ko lang may dala ko submission si NBI na. Opo. So, hindi pa rin complete. So, magsasubmit pa kayo ng document? No, for the complainant side. Mag-file po yung counter affidavit? Oo, with the property. Pag-complainant. Okay, thank you ma'am. Thank you ma'am. For Louis De Lima. Ayan, yung kanina na una nating na videohan, nakuhanan ay yung 3 yan na mga kulong na napalaya na mga pinaghihinalaang suspects na sila Romel Galindo, Gregorio de Guzman, Jan Pascual de la Serna. Kasama doon si Miss Claire de la Fuente kanina na lumabas dito sa conference room sa Office of the Prosecutor dito sa Makati City. So ngayon naghihintay pa tayo ng posibleng maging pahayag pa ng iba pa naman natitira ng mga legal counsel ng mga respondents sa kaso na ito.
Ma'am, ano update, ma'am? Nag-file na kami ng counter affidavit. Opo. Kasi, pwedeng interview namin lang. Ano? Lang, ma'am. Ito. Ay, basahin ko na lang yung ano. Sige po, ma'am. Sige po. Yung statement. Okay? Ito yung statement. Sige, ma'am. Okay. Side po ito na. Ito yung sa 5. Ako si Atty. Portugal. Isa ako sa mga lawyers ng 5. Sina, alam mo na yun kung sino. Pero Romeo Galido, Valentine, Rosales. Ito yung ano. So, because of the massive use of government resources and unstoppable social media, we have submitted today all the counter affidavits of the 5 clients. Si Romel Galido, si Valentine Rosales, si JP De La Serna, Gigo, si Guzman, ano pa ba yung isa? Romel. Si Clark Repanan. Okay, we have submitted the counter affidavit. They were already interviewed, They were already interviewed by the media. The powder issue insinuating drug use actually came from the mouth of the PNP Makati Police. It was added by them after subjecting the 2 detained to mental torture and misrepresentations that they will be released from detention and that no charges will be filed against them. So, in other words, it was fabricated, tampered, afterthought, an object of scientific medico-legal evidence. So, yun yung ginawa namin. In part, parang may partial retraction kami dun sa naunang affidavit ng dalawang ito. Yun lang. May manifesto ba ang kabila na maghahain ng additional evidences? Wala akong alam. So far, hindi ako part ng nandun sa loob. Ito lang ang parang official statement ng law office namin. And so far as the 5 accused are concerned. Yun lang. Ano po yung niretract mo dun sa unang affidavit? Actually about the drugs. Okay. Kasi yun nagiging issue ngayon. Yun lang. So, minamantin po ng clients na walang drugs. Walang drugs. Na-interview niyo sila, yun ang totoo. Will they appear before the NBI today to give statement? So far, walang ganun sa ngayon. Wala pa. Actually, nag-appear ako nung Monday sa NBI. Nag-send lang kami ng, parang nagpa-receive lang kami ng letter na to the effect that we will not be we will not be present during that time. Ma'am, Yun lang, kasi hinihintay namin yung dito eh. Ma'am, kanina po si Atty. Sabi niya ay para mapatunayan na walang drugs na involved, ay kung willing lang daw ang client na Actually, magpa-drug test. We have undergone drugs. Meron na. Ano po resulta? Anong resulta, ma'am? Negative, siyempre. Lahat silang Negative Lahat lahat. sila. Lahat sila. Kailan po yung resulta, ma'am? Ano kailan yung drug test? We will submit that as evidence. Ma'am, do you feel na dapat tinatawag din yung mga nasa 207? Room 207? Hindi maiwasan na hindi. But it will not come from our mouths. So sa Dapat sila mismo. 27, ma'am, ipapresent nyo. Hindi kami ang mag-represent. Sa resulta ng drug test. I mean, Yung sa amin, represent namin, if needed. Okay. Okay na. Paulit lang yung about sa powdery substance na nakita. Yun, parang niretract namin in part. Ganun. So, ano yun? Nawala talagang nakita mo? Wala talagang ganong, wala talagang ganon. So, saan po nanggaling yung statement ko na yun? Actually, yun lang ang official statement ng law office na.
Na parang napilit lang sila. Yun lang. Napilitan po. Napilitan lang kasi may pressure sila during that time. Sino po nag-pressure? Dalawa yung sa amin, si JP De La Serna and Romel Galido. Sino po nag-pressure sa kanila? Yes, ma'am. According to them, the PNP police. PNP Parang Makati. Makati. Paano po nila nasabi na na-pressure sila na sabihin? Kasi parang pinalalabas na basta may pressure sila. Otherwise, di sila makakalabas. Kasi nakadetain sila that time. Ma'am, sorry, Nangingigal na ako. Ha? Yes, every one of them. Negative. I-represent namin yun. I-represent namin yun. Wala akong idea sa nangyari sa loob Ito insofar sa statement ng sa 5 official statements ng law office namin. So ma'am, iba pa yung reason kung bakit napalabas sila dahil lack of evidence, may pressure. May pressure, oo. May pressure. Kaya napalabas sila. Hindi ba yun? Ibang issue yun. Iba yun. Oo, in addition yun. So tingin nyo bakit kailangan i-pressure sila? Kasi na-pressure nga sila kasi nandun naka-detained eh. They were asked to name a person, kaya yun, pilitan sila. Ma'am, yung sa Group 207, may coordination na sa group nyo? Nagkakausap ba? Wala pa. Sa tingin nyo dapat nandito po sila? Possibly, kasi hindi maiwasan yun. Hindi maiwasan yun. Yun lang. Thank you. Thank you po. Pero kung meron naman sila, ma'am, okay lang. Ha? Okay naman sila. High spirits naman sila. Attorney Abigail Portugal. In collaboration with Attorney Mike Santiago. Ma'am, thank you. Ingat po. Ingat kayo. Ayusin nyo na lang. Opo. So reference na po yung number nyo po? Okay, tama naman. Attorney Abby Portugal. Okay, thank you. Thank you, ma'am. Number? Bumaba na rin sila. Sa 5. Sa 5 rin. Sa 5 rin. Ano pangalan na? Attorney Abigail Portugal. Kay Claire, oo. Ha? Nanay. Anong nanay? Nanay ni? Si Leda. Ang mababo. Okay. Oh. Lamig. Ayan, so makikita muli ang mga to sa January 27 para sa ikalawang hearing o pagdinig kaugnay sa kaso nga ng pagkamatay ni Christine Dacera. So ulitin natin, January 27, okay. So yan na muna yung magiging huling kaganapan natin, mga ka-partners. Muli yan dito sa opisina ng prosecutor's office dito sa Makati. Yung humahawak sa kaso ng Dacera case. Matatandaan natin na kanina sa interview natin kay Attorney Brit Reyes, ang tagapagsalita naman ng pamilya Dacera ay ginigit nila na may involved na drugs sa pagkamatay nga ni Dacera. Pero
Kaya naman, kanina kinumpirma din natin yung katanungan kung Wala na po. Wala na pong tao dito. papayag ba sila na magpa-drug test para mapatunayan kung hindi sila involved sa illegal drugs. Sabi naman ng kampo ng 5 na si Attorney Abigail Portugal ay may drug test na sila. Actually, may resulta na yung 5 at negative naman lahat. Oo. Gloria, ayan. So negative lahat ang ang kanilang result sa sa drug test. At yan ay isa din sa ipe-present nila sa pagbalik nila sa January 27. Ayan, sa sa panig naman yan ng mga respondents. Ayan. Ayan, pero hindi rin natin natanong, no, hindi rin natin nalaman kung kailan sila nagpa-drug test. Pero ang sabi naman ng kanilang abogado ay negative naman ang ang mga resulta ng mga yan. Gaya na rin na nauna na sinabi ng PNP na walang illegal drugs na involved. So, yun. At sa ngayon ay titingnan natin para sa susunod na hearing sa January 27 kung kumpleto na ang documents and supplemental na mga evidence ng PNP para magtuloy-tuloy na ang investigasyon at pagdinig sa kaso na ito. Yan, ulitin natin, ito pa yung kakulangan nila kung bakit humiling sila ng ma-reset ang preliminary investigation. So ayan. Well, doon sa kung mapapatunayan ay para mapatunayan no kung may halimbawa sa alak na ininom, kung may droga ba, doon sa kanilang mga ininom, may hinalo ba, tulad ng pagkakasabi ni Christine na parang may naramdaman siya at may nakita siya na may ibinuhos na powder doon sa kanyang inumin. Isang araw bago ilibing si Christine De Serra sa General Santos City ay nagtungo doon ang NBI at nagkaroon ng re-autopsy. So according sa NBI ay nakakuha sila ng urine sample at ngayon ay magiging bahagi ulit din yan ng kanilang ebidensya base na rin sa magiging toxicology report ng NBI. Iba ang NBI na sinasagawa nilang investigasyon. Iba din yung sa PNP, Special Investigation Task Group na binuo yan ng NCRPO. Hiwalay po ang NBI at hiwalay po sa NCRPO. Yan. So tingnan na lang natin. So yan na muna mga ka-partners yung magiging update natin mula dito sa sa Makati City Prosecutor's Office. Ayan. So, maraming salamat. Hindi po 2007. Bakit 2009? 2207 po, Austria. Ayan. Sa 220... Ang sabi kasi kanina ni Attorney Brick Reyes, ang spokesperson ng pamilya De Serra, actually hindi pa sila nakakasuhan at hindi pa sila kasama sa kaso, no, kasi hindi pa sila napapangalanan, hindi pa sila nakikilala, so hindi pa sila pwedeng isama sa mga kakasuhan. Ngayon, dahil identified na ang nasa room 2209 na mga kaibigan ni Christina De Serra, kaya sila ang isinama sa complaint kasi sila yung nandun sa insidente bago namatay at sila din yung kasama kasi ni Christine De Serra. Sa room 2207 ay hindi pa maisama daw ang kanilang mga pangalan sa mga respondents dahil nga naman ay hindi pa sila nakukuha yung kanilang identity. Pero so far, according sa NBI, ay meron na silang listahan at pagkakakilanlan. Ang sa PNP SITG na lang
ang kulang pa. Actually, sinabi nga ni NCRPO chief na baka nga ay sampahan nila ng obstruction of justice ang pamunuan ng City Garden Grand Hotel dahil hindi daw ito nakikipag-cooperate para magbigay ng mga pangalan kung sino ang naglag doon sa hotel sa gabing iyon. So hindi pa daw makuha yung mga pangalan kasi walang logbook na ibinibigay ang City Garden Grand Hotel. So yun. Pero sabi naman ng PNP-CIDG, nauna na rin sinabi kasi ni Police General Tebold Sinas na may kapangyarihan pa rin ang PNP-CIDG para sa kanilang subpoena powers. So yung 8, mula 8, iba pa yan doon sa room 2209. Yung 8 ay nakapagbigay na ng kanilang tugon doon sa subpoena na ibinigay ng PNP-CIDG. May 3 pa na hindi nakapagbibigay. Pero sa pamagitan ng kanilang mga legal counsel lang. Yung 3 ay hindi pa at ngayon ay may manhunt na at hinahanap na ang mga ito ng PNP ho natin. And of course, eventually, sabi naman ni General Sinas, eventually ay pwede nang palabas ng warrant of arrest o possible para sa mga hindi pa nagpapakita sa sa mga otoridad. Ayun, ay yung sa room 2209 ay kabilang sa 5 na hawak ngayon na kliyente ni Attorney Abigail Portugal ay sina De La Serna, nasa 2209 to, sila De La Serna, sila Galido, De Guzman, Gregorio De Guzman, yung anak ni Claire de la Fuente, at si Valentine Rosales. Kasama yun sa 5 na hawak ngayon ni Attorney Abigail Portugal na nagkaroon na ng drug test result. Negative lahat. Opo, negative po yan lahat. Opo, yung sa room 2207 na lang po yung wala pa kung nag-undergo sila ng drug test. Imposibleng hindi makikilala, sabi ni si Oria, ang 2207, gayong may CCTV, ibig bang sabihin, Kinatin area lang merong CCTV. Pero sinabi rin ng PNP na may mukha na sila, pero wala pang pangalan. Kaya nga, nakikipag-coordinate sana sila doon sa pamunuan ng City Garden Grand Hotel sa mga pangalan, doon sa logbook. Imposible naman daw kasi na walang logbook. Pero hanggang ngayon, hindi wala silang nakukuha doon sa City Garden Grand Hotel. Kaya may possibility na pwedeng kasuhan sila ng obstruction of justice dahil hindi sa pakipag-cooperate sa transparent investigation na ginagawa ngayon ng PNP. Dapat pinalabas mismo yung buong CCTV, hindi yung putol-putol. Actually, yung lahat ng kopya daw ng CCTV footage ay nasa kamay na din ng Special Investigation Task Group ng PNP. Hindi pa nila binibigay yung kabuuan unless hindi pa tapos yung kanilang, matapos na yung lahat ng mga ebidensya na kanilang hinahanap. May name na sila sa 2207. Kanina ay may lumabas na dito. Actually, mula sa 11 ay 7 ang pumunta ng mga respondents dito. Ray Ingles, John Pascual de la Serna, Gregorio de Guzman, Valentine Rosales, si Clark,
Romel Galido pumunta dito. So sobra na siya sa 4 no, ng mga kaibigan ni ni Christine. Tapos nakalimutan ko lang yung isa. Mahirap kasi kung ipopost ang mga mukha ng 2207 unfair sa room 2209 na post kaagad. Kasi nga, hindi pa kasi makuha ang mga pangalan kasi ng PNP. Okay, hindi rin sila basta-basta naglalabas ng mga pangalan unless makuha nila yung totoong identity ng mga nasa room 2207. Ulitin natin, ang problema, walang nakukuha ngayon ang PNP ng mga pangalan pa. Di ko lang alam hanggang ngayon kung nakuha na ba nila ang logbook ng City Garden Grand Hotel. Kasi kung hindi, napaka-imposible kung bakit nakakuha ng pagkakakilanlan at identity ang NBI sa room 2207, ang PNP wala. Listahan ng Alimutan ko na pangalan nito, Sisi. Tama, Naomi Valentine, Clark, Romel Gregorio, and Jan Pascual de la Serna. Yan, sila yung 5. Yung 5 na to, Naomi, tama ka, negative ang result ng kanilang drug test. Sabi ni Attorney Abigail Portugal. Sila yung may hawak. Wala pa? Saan na yun? Yan. Punta lang po kayo sa room ni Fiscal Santilla sa 15th floor. Doon po kayo sa sekretary mag-inquire. Sekretary nila. Para makuha yung listahan. Okay. Lahat ng nakipag-party, lumabas na. Pag di ko napakita, may hirapan ang hustisya. Yun nga yung problema eh. At saka, doon sa PNP-CIDG, ang nagpakita lang, hindi mismo yung personal, yung mga sinasabing involved, yung mga respondents, yung mga abogado lang ang nagpakita at nagbigay ng tugon doon sa sa PNP-CIDG, doon sa subpina na ibinigay ng PNP. Rosel Janeo, sino yung basketball player sa 2207? Confirmed ba yun? Sabi nila may pangalang Julius. Pero hindi pa natin alam. Oo, kasi parang yung iba kasi sinasabi, Julius, walang pangalang Julius na sikat na basketball player. Baka daw bangko yun. Tumawa si ate. Baka bangko. Pero nandito si Louie de Lima, di ba? Oo. Wala siya. Oo. Representative. Si Maria, si Attorney Iris. Oo. Doon sa tanong na si Louie de Lima, bakit hindi makontak? Si Attorney Iris Santa Maria lang ang pumunta dito. Nagpakita siya dito sa nag-attend ng hearing. Sana walang maganap sa cover-up sa drug test. Hindi po natin alam.
Hindi rin natin kasi natanong kanina kung ano yung naging proseso ng pagkuha ng drug test sa 5. O kung kinamitan ba ng buhok. Oo, para ganon. Wala pa. Sinira ng pulis ang evidence sa autopsy. Sinira ng pulis ang evidence sa autopsy. Isa yan sa mga kinokontest ngayon ng pamilya Dasera kung bakit nag-file din sila ng administrative case kay Police Major Michael Sarmiento, ang medical legal officer na nagsagawa, unang-una nag-utos ng embalsamasyon na walang consent o di kaya paalam sa pamilya, at pagkatapos noon ang autopsy bago ang embalsamasyon. As the normal process daw, usual process, dapat kung ganitong may mga kaso, dapat autopsy muna bago yung embalsamasyon. Hindi natin ma-confirm yung pangalang Edgar Lassie. Oo. Kung sino yon. Kasi una nang sinabi, 'di ba, yung mga yung mga respondents, sabi nila ay wala naman daw halos sa strike doon sa room 2207. Pero bakit may basketball player? Tapos puro matatanda daw. At mga pangit. Pero bakit sabi ni Police Brigadier General Danao, bakit daw nagtagal si Christine sa room 2207? Yun. Pwede. Bakit mga tao na nga naman ipinagpipilit na merong foul play kahit natural death? Natural death doon sa ruptured aortic aneurysm dahil yun ang unang lumabas na autopsy report ng medical legal officer, medical legal team ng PNP Makati. Yan yung kasi yung ginawang report ng PNP na may ruptured aortic aneurysm. Kaya sabi ni Ellen, kaya pala ayaw magpakita kasi pangit. Hindi naman siguro. Baka sure andun yun sa 2207, nakadate niya kaya bumabalik doon si Christine non-stop, punta niya doon. Oo nga, mapapansin natin sa CCTV, bagamat putol-putol, pabalik-balik siya. Labas-masok, labas-masok. Kasi alas 6 na ng umaga nang mapansin na ng mga kasamahan ni Christine sa room 2209 na nakahiga sa doon sa may bathtub. Tapos isa sa mga testimony ay parang kinakaway-kaway ni Christine yung kanyang kamay. Tapos ang ibig daw sa ang pagkakaintindi nila ay pinapaalis sila sa kwarto o pinapauna doon sa higaan dahil ayaw ni Christine daw na masukahan yung higaan. Yun yung pagkakaintindi nila. Kaya iniwan nila si Christine doon sa bathtub. Only to find out alas 10 na ng umaga, halos wala ng pulso si Christine. Kaya nag-CPR na sila, 3. Tapos nadagdagan pa na siyang CPR mula sa nurse naman ng hotel bago na ipunta sa Makati Medical Center. Yun. Kaya may mga pinag-aaralan din na ibang anggulo. Hindi ko lang alam. Na ibang anggulo na baka na-pressure doon sa 4 na CPR. Kaya nag-cause ng ruptured aortic aneurysm. Mildred Merano, confirm ba na may basketball player sa room 2207? Isa yan sa mga pinag-aaralan. Sino yung basketball player na yan?
Sabi po sa news, nakilala niya yung 4 na iba pang kalalakihan sa 2207. Asa na po? Hindi sila kumpleto na pumunta dito sa sa prosecutor's office. Hindi sila lahat. Basketball player sa Interbarangay League. Ayokong tumawa. Hindi naman siguro. Sa bagay, pwede naman sabihin marami ng mga basketball player, di ba? What is the connection of the third room po? Sabi ni TJ Hidalgo. Sabi kasi ng NBI, bukod sa 11, aabot ng 16 at saka bukod sa 2 room, may isa pang room na posible daw maging involved sa crime. Kasi una nang inamin din at sinabi ni Sir Lavin na may krimen nga sa insidente. Pero hanggang ngayon, hindi pa natin masabi yon, no? Kasi hindi pa naman kumpleto na ilinalabas ang lahat ng ebidensya na nakulate ngayon ng NBI para sabihin may crime nga. Pero doon sa sinabi niya na may crime, ay hindi pa sigurado kung rape with homicide. Oo. Yung issue. Hindi pa nagpapakita si Mark. Walang kaming Mark na nakita dito. Si Mark Rosales na binabanggit. Na naglagay di umano ng powder. Sabi ni Selena Lyles, hindi na siya makapagsalita, kaya kaunting kaway-kaway na lang, lantang gulay na siya, wala na siyang lakas. Sana malang naramdaman nila na may ibig pa iwatig si Tin, sana buhay pa. Hindi natin masabi din siguro, baka naman, mga lasing din ang mga yun inumaga. Baka hindi rin na gets yung hand gesture ni Christine. No? Pam, wala daw gwapo sa kabilang room, sabi ni Valentine. Ayaw kong tumawa sa mga mga joke nyo. Gusto ko magseryoso ngayon. Naku, hirap dyan, imbis justisya makukuha. Paikot-ikot naman hanggang sa makalusot na naman yun. Wag naman sana. Wala daw gwapo, pero pabalik-balik siya doon, sabi ni Domel. Baka naman madilim na yung kanyang paningin. Wala makita. Oo. Baka pagbalik niya doon, baka may gwapo ulit. Tapos lumabas ulit. Well, anyway, okay na tayo. Magpapaalam na tayo mga ka-partners. Masarap kayong kausap. So, ito muna yung magiging update natin mula dito sa Makati City. Maraming salamat sa pagtutok at pag-subaybay, no? Kasi naging sensational issue na ang Dasera case. Maraming anggulo ang pinagtitingnan dito. So, inaantabayanan ng lahat. Okay, sige. So, paalam na tayo. Maraming salamat mga ka-partners. Hanggang makita-kita tayo sa
January 27. 2021 yan. Ayan. Hindi pa sila siguro naka-get over ang ang opisina dito. 2021 na po. Nag-New Year na po. Ayan. Salamat din, Domel. Thank you so much. Salamat, Selena. Maraming salamat sa lahat ng tumutok sa atin ngayon. Thank you, everyone. Thank you, Pam. Hanggang sa susunod. Ayan. So, paalam na tayo kasi nandito tayo mismo sa nakita pa yung buhok ko. Dito tayo mismo sa may Makati City. Okay? Ayan. Okay na. Paalam. May attorney kanina. Oo. Ano yung pangalan niya? Sino attorney niya?